Pagsitayo po ang lahat. Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magtibag tayo sa ating puso, purihin ang Panginoon. Viva Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at pasamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ay ginugunita natin si San Cirilo at San Metodio, monghe at obispo ng simbahan. Ang araw din na ito ay araw ng ating pamimintuho sa mahal na Poong Hesus Nazareno, araw din ng mga puso. Kaya sa misang ito, dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa sa silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita nung ito'y ipangaral na magkapatid na sina San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayanang nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinapakain sa amin ang anumang bunga ng halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami."
Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang magiging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyan, mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan. Nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang tao sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat na ito sa iyo'y idain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip. Kung nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at ang iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Magsitayo po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, nang ibig sabihin ay mabuksan. At nakarinig na nga ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon ay Biyernes, araw ng mga deboto, araw ni Jesus Nazareno, araw ng mga puso, araw ng mga nagmamahal. Kaya lahat ng mga nagmamahal dito kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Pakisabi nga sa katabi mo ng merong finger heart. Sabihin mo, Happy Valentine's Day. Yan. I love you. I miss you. Yan. No? Baka magkatuluyan pa kayo ng katabi mo, no? Ang ganda ng love story ninyo. Nagkatagpo kayo sa Quiapo, nagkasagutan kayo, nagkaaminan kayo ng I love you sa araw mismo ni Jesus Nazareno. At alam nyo, kahit hindi February 14, tuwing araw ng Biyernes, maituturing na araw ng puso. Hindi lang araw ng mga deboto, pero araw din ng mga nagmamahal. Araw din ng mga sugatan. Kaya sa araw na ito, sa araw ng Biyernes, muling sinasariwa natin at itinataas natin kay Jesus Nazareno ang mga sugat din ng ating puso. At alam nyo, lahat ho tayo dito, minsang ding dumaan sa mga sugat. Minsan ding naging sugatan. Sugatan sa pag-ibig, sugatan sa pamilya, sugatan sa paninirang puri ng kapwa. At dahil tayo ay sugatan, minsan hindi natin napapansin, nakakasugat din pala tayo sa iba. Iniisip natin na kailangan nating maghiganti. Kailangan nating sugatan din ang iba dahil naranasan din nating masugatan. Pero yun ba ang gustong mangyari ni Jesus Nazareno? Gusto niya rin bang sugatan
ang mga taong sugat na. At alam niyo ho, kapag ang sugat na hindi gumagaling, ang sugat na hindi nahihilom, hindi ho ba nagkaka-impeksyon? Hindi ho ba kapag ang sugat hindi pinagagaling, ipinagsasawalang bahala, maaaring makapagsanhi sa mas malaking sugat? At ganun din sa kanya-kanyang sugat ng nakaraan natin. Kapag hindi natin tinutulungan ang sarili na mahilom, kapag hindi natin hinahayaan si Jesus Nazareno na hilumin ang sugat natin, maaaring makasugat din tayo sa kapwa. Sa Ebanghelyo narinig natin ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa isang sugatan. Inilapit kay Jesus ang isang mamang bingi at utal. Habang buhay na siyang naging sugatan, pero sa pakikipagtagpong yaon niya kay Jesus, nahilom at nagbago ang buong pagkatao ng mamang iyon. Anong ginawa ni Jesus Nazareno sa kanya? Itinabi ni Jesus siya mula sa karamihan, malayo sa karamihan. Isinuot ang daliri sa tenga, lumura, hinawakan ang dila. Ipinatong ang kamay, tumingala sa langit at hiningahan at sinabi, Ephata. At sa tuwing hinihingahan ng Diyos ang isang bagay o ang isang tao, nagkakaroon ng buhay. Saan natin narinig ang paghinga ng Diyos? Hindi ba sa aklat ng Henesis? Nang likain ng Diyos ang tao, hiningahan ng Diyos ang tao para magkabuhay. Sa wikang Hebreo, maganda ang salin, ruwak. Sabihin nyo nga, ruwak. Yan, parang dumadahak ha. Baka madahakan nyo yung katabi nyo ha. Ruwak. The Spirit of God. The breath of God. God breathed into the nostrils of men. Kaya nang hingahan ng Diyos ang tao, nagkaroon ng buhay ang tao. Ibig sabihin, nang hingahan ni Jesus ang lalaking bingi at utal at sinabing, Ephata, mabuksan. Hindi lang pinagaling ni Jesus ang pagkabingi at pagkautal ng lalaki. Hindi lang hinilom ni Jesus ang sugat ng lalaking ito. Pero kaalinsabay ng pagpapagaling na iyon ay ang paghihilom ni Jesus sa kasaysayan ng taong iyon. Kaya anong nangyari sa dulo? Nang mapagaling ni Jesus ang lalaking bingi at utal, ipinamalitan ito sa marami. Ang bili ni Jesus, wag na wag mong sasabihin, ha? Pero ipinamalitan niya sa marami dahil ang indikasyon ng taong magaling, ng taong pinagaling ni Jesus Nazareno, na ikukwento sa iba ang karanasan ng kanyang pagpapagaling.
Kaya indikasyon ng taong nahilom na sa sugat ng kanyang nakaraan, kaya nang ikwento sa iba ang mapait na karanasan na binago ni Jesus Nazareno. Kaya ho tayo tuwing Biyernes, pumupunta ho dito sa Quiapo, hindi lang para magdebosyon, hindi lang din para bumisita kay Jesus Nazareno, pero tuwing Biyernes, pumupunta tayo dito sa Quiapo, itinataas ang ating kamay dahil nagtitiwala tayo na sa pagsuko natin ng ating mga sarili kay Jesus Nazareno, nagtitiwala tayo na paglabas natin dito sa Quiapo, pagagalingin ni Jesus ang lahat ng sugat natin at hihilumin ni Jesus. Babaguhin ni Jesus ang mapait na kasaysayan ng bawat isa sa atin. Kaya hindi lang tayo pinagagaling ni Jesus sa ating mga sugat, pero binabago rin tayo ni Jesus. At yun ang pagpapakita ng pag-ibig ni Jesus Nazareno. Nakakapagpanibago, nakapagpapagaling, at nakapagpapalaya. At sana tayo ding mga nakaranas ng pagmamahal ni Jesus Nazareno, maging tunay na disipulo at alagad din niya. Nagmamahal katulad ni Jesus Nazareno. Nagmamahal sa pamamagitan ng pagpapalaya, pagpaparaya, at pagpapagaling din sa sugat ng kapwa natin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, na tunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalangin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming mga pagkamakasarili at buksan mo po ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana, ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahaing ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Cirilo at ni San Metodio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang merong ngiti sa ating mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nas-
Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Ang mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11
mula sa public school ay mari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskel sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang bahal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubayan namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kami magtaguyod sa iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming buhay na tahanan kung saan naghahari ka sa kalwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita sina San Cirilo at San Metodio ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.